No? Hindi na sila magiging mabangis. Sila'y magiging maamo na, gaya ng dati. Babalik tayo sa orihinal na pagkain na iniutos ng Diyos kay Adan at Eva. Yun po. Ngayon, sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, ito po ang tanong ko. Doon sa mga nakaalam na, naliwanagan na hinggil sa ating pinag-aaralan na ang baboy hindi dapat kainin, ang pusit, ang talaba, ang tahong, ang bagok, lahat ng pinag-aaralan na natin na bawal kainin, ay binabawal ng Diyos. Pilit ko pang kinakain sa halip na alam ko na. Pero yung sabihin, bala mo linog kayo, linwal ka rin. Ne? Nano kayang malyari ka rin eh? Parusano kaya ng Diyos o iligtas no ng Diyos? Tingnan natin, no? May nakasulat ba sa Biblia kung anong mangyayari sa kanila? Ito po ang sabi sa aklat ng Isaias 66:15 and 17. Ito po ay isang warning, lalo na pwede po ninyong i-share ito sa ating mga kababayan, kaibigan. Sapagkat narito ang sabi, ang Panginoon ay darating. Dumating na po ba ang Panginoon? Hindi pa. Ibig sabihin, future ito. Darating pa lang siya. Na may apoy. Aba, may apoy. Ang sabi, sa kanyang pagdating may apoy. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. So siya ay magbibigay ng ganti, no? Parusa. At sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ang sabi niya, makikipagpunyagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Aba, sa pagdating pala ng Panginoon, kagaya ng pinag-aralan natin, marami ang mamamatay. Ngayon ang tanong, Brother Jerry, sino ang kabilang sa mga mapapatay ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? Kabilang ba dito yung kumakain ng baboy? Kabilang ba dito yung kumakain ng ibinagbabawal? Di po, sabi, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa halamanan sa likuran ng gitna. Ito po yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan noong unang panahon. Pangalawa, sino pa? Na nagsisikain ng laman ng baboy. Aba, isa pala doon sa mapapatay ng Panginoon sa pagdating niya, yung nagsisikain ng laman ng baboy at ng mga kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, titipunin sila at sila'y susunugin. Mamamatay. Sino daw po? Yung nagsisikain ng laman ng baboy. Brother Jerry, yung taba na lang, binawal na yung taba rin eh. Di ba? Oh. Pati yung kasuklam-suklam, yung iba pa, hindi lang baboy, mga kapatid. Kaya maswerte po tayo, nalaan po natin yung batas ng kalusugan. At least makakaiwas na po tayo dito. Amen? Amen. Ayan. Okay, napakahalaga yan. Ang tanong bakit hindi pa naman dumarating ang Panginoon? Kasi ito po, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya pasalamat po tayo. Kung sakaling tayo nakain, ako'y nakain ng mga ganyan nung una, panahon na para ako'y magsisi. No? Kaya hindi pa dumarating ang Panginoon para din sa akin. So nakita po natin, ito yung tatlong klase ng pagkain ngayon, no? Number one, mga kapatid, ideal ito, mga prutas. Ideal yan. Yan talaga ang gusto ng Panginoon na dapat nating balikan na kainin. Pangalawa, ito yung acceptable, yung pwedeng kainin, kagaya ng baka, kalabaw, manok. At ito naman po yung unacceptable, hindi karapat-dapat, kagaya ng baboy at yung iba pang mga karumaldumal. Parang nalulungkot kayo. Hindi naman. Kala ko mamimiss ninyo to. Hindi naman siguro, no, Brother Carling, no? Hindi naman, no? Sister Rodalyn. Mamaya, sabi mo, mamimiss ko yun ata. No? Oo, piruin mo, ang baboy, ganyan lang kalaki. Ang kalabaw na pwede mong kain, ganyan kalaki. Mas marami kang makakain. Ang dami ring gulay, di ba? Ba't mo mamimiss? Di ba? Mas maganda yung pagsunod kaysa sa paglaban. Tama, okay. Ngayon, punta naman po tayo dun sa iniinom. Sabi ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa, nagsisikain man kayo o nagsisiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Kung merong mga pagkain na kapag kinakain mo ay bawal, hindi naluluwalhati ang Diyos, meron din ba kayang inumin na kapag ininom mo, hindi natutuwa ang Diyos? At makakasira sa kalusugan mo? Ito po. Ito po'y gawa sa ubas. Ayan, ito. Grape juice lang ito. Ito naman ay gawa rin sa ubas, pero na-ferment. Ibig sabihin, pinabulok. Fermentation. Ito yung naging alcohol na. So maraming klase po ng alcohol ngayon. Inumin. Merong beer, merong Red Horse, merong Tanduay, merong Pundador, merong Emperador. Brother Jerry, bakit alam mo yan? Siyempre nakikita ko. Hindi ko naman iniinom. Okay. Ang sabi po ng Biblia tungkol sa alak na iyan, ganito ang sinasabi. Sa Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manunuya. Aba, yung alak pala manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Aba, nanggugulo pala. Kaya pala yung mga umiinom ng alak kapag sila nainom, magulo. Mapanuya lang po, mapangulo. Hali? O, ang sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ibig sabihin, deta ka nung miminom alak, ela ka nung pantas. O, ay di po ako nagsabi no? Ibig sabihin, walang kulang sa unawa. Eh bakit? Alam mo na kasing makakasira. Alam mo nang makakasira sa katawan mo at magagastos ang ka. Eh bakit iinumin mo pa? Alam ba ninyo yung alak, dahil may alcohol yan, yung alcohol, kapag ininom mo yan, sumama sa dugo mo, diretso sa brain mo, yung brain cells natin namamatay. At yung brain cells na yan, pagka na-damage yan, hindi na pwedeng i-repair. Di ba siya, pwede kang bumili sa hardware ng brain cell? Hindi pwede. Kaya, yung memory natin pala, pagka tayo umiinom ng alak, humihina. Kasi nababawasan yung brain cells natin na mamatay. Kaya hindi po maganda. At inimbento ni Satanas ito para ang tao humihina ang utak. Para hindi siya makabasa na ng matino ng banal na kasulatan. Tingnan niyo si Satanas, ang galing-galing. No? Lahat iniimbento niya para masira ang tao. Oh, ang Diyos naman meron namang tubig, meron namang fruit juice. Yun ang sa Diyos. Ito po yung tingnan ninyo yung ibang masamang epekto ng alak. Oh, alcohol is deceptive. It is addictive. It destroys the brain cells. It dramatically affects our ability to reason. Kaya maraming namamatay dahil sa alak. Bungguan, patayan, no? Magkaibigan, nagsaksakan dahil sa alak. Hindi po nakakaganda sa ating kalusugan. Ano ba ang sabi ng Bible sa alak? Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Paano yung gin? Hindi mapula yun. Ang ibig sabihin lang, yung nakakalangong alak. Yun lang tumingin, kapatid, ay bawal na, yung uminom ka. Ibig sabihin, huwag kang patutukso. Yun po ang ibig sabihin ng huwag kang tumingin. Pagka inanyayahan ka, at natin, dito ka na. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, huwag kayong maglalasing, ang sabi pa ng Efeso 5:18, sapagkat umuwi yan sa magulong pamumuhay. Tama, di ba? Kapag si Mister ay umiinom, pag-uwi sa bahay, wala yung kanyang kinita, mag-away sila ni Mrs. Magulong pamumuhay. Di ba? Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na espiritu. Hindi ng espiritu ng alak. Yan, okay. Ito pa ang isa pa sa dapat nating iwasan. Yung mga inumin na merong caffeine. Brother Jerry, nasa Biblia ba yan, yung caffeine? Wala po. Wala akong mababasa tungkol sa caffeine. Pero, kahit na hindi po nasulat sa Biblia, kung ito'y nakakasira ng ating katawan, siguro kung meron ng ganyan noong panahon ni Pablo, isusulat din niya yan, caffeine. Yung kagaya ng shabu, kagaya ng marijuana, wala pa nun Pero, anything na nakakasira sa katawan natin, kahit na ngayon pa lang na-imbento, tayong mananampalataya, dapat iiwas tayo doon. So, halimbawa, kagaya po ng inuming merong caffeine, kagaya po nito, iiwas po tayo. Pepsi, Coke, bakit? Kasi meron po caffeine. No? Ito na lang po, tubig. Tubig na lang po. Yan pa'y maganda sa ating katawan. Okay? Now, hangin. Ang Diyos nagbigay ng hangin. Pure air. Pero si Satanas, ito yung kanyang impure air. No? Alam niyo, ayon sa pag-aaral, dahil ang sigarilyo ay merong 1,000 klase ng lason
pangunahin na po ang nicotine at taro. Sinubukan nila ang epekto ng nicotine sa hayop.